Good morning guys! Kain po tayo. Ang almusal natin for today is sopas at nilagang itlog. So ayan, napakahirap pumangon ngayong araw kasi tag-ulan na naman po mga bes. Ang sarap mamaluktot at magbalot-balot ng kumot. Pero dahil may live kami, kailangan nating bumangon kasi gagawa tayo ng appetizer and soup. Bye! Eto na nga si Sir at ina-explain niya na yung mga instruction na gagawin namin ngayon sa paggawa ng appetizer at ng soup. At ina-explain niya na rin yung mga gagawin namin once na nag-assessment na kami ng NC2 para sa cookery na limited lang din yung mga magagamit namin ingredients, kaya kami na ang didiskarte paano namin magagawa yung mga appetizer at soup na gagawin namin at paano namin ito mapapasarap. At dahil hindi namin alam ang mga ingredients na gagamitin sa NC2, kaya ang sabi ni Sir is dapat alam namin ang method ng procedure ng pagluluto na gagawin namin. Hey guys, so sa stock para lumabas yung flavor niya, isutin muna natin yung gulay, no? Wala nang kailangan ko namin pwede na sabay. Papa-brownie lang namin ako para After magasa ni Sir yung gulay at mailagay ang tubig, naglagay na ng manok si Sir para sa gagawin naming stock. At binigay na nga sa akin ni Sir yung kalabasa at pinapahati niya ito sa 4 na portion kasi meron kaming 4 groups na gagawa ng pumpkin soup. At ayan, ang hirap niyang hiwaan kasi umaano siya, medyo gumagalaw pag dinidiinan ko siya kaya nakakatakot. At pag nagkamali ka ay may tendency mahiwa mo ang sarili mo at maputulan ka ng daliri sa kamay kapag hindi ka nag-ingat. So habang naghihiwa naman ako, itong dalawa walang tigil lang chismisan. Talagang daldalan sila ng daldalan yung, ayan oh, tiga mo oh. Painom-inom pa ng coffee niya oh. Tapos wala silang tigil na dalawa, nagchichismisan sila, mga ganda-gandahan talaga sila dyan sa part na yun oh. Tapos sila nagtatanong sa akin ano daw yung gagawin ko, anong luto ang gagawin dyan. Pero chismisan ng chismisan yung dalawa na yun talaga. Wala talagang tigil yan, dalawa na yan. Kahit nasa kami sa classroom, best in chismis silang dalawa. At ito na nga, binabalatan na namin yung kalabasa na gagamitin namin para sa pumpkin soup. At ginawa ko nga pala is cubes ko siya para pag pinakuluan namin siya is mabilis siyang lalambot. So ayan, hinarangan pa talaga ni Mayora yung yung camera. Nilagay niya pa doon talaga yung soup bowl na gagamitin namin. Talagang hinarang niya talaga doon, dahil Diyos ko po. Ayun, inalis ko naman na. So ayan, hiwa-hiwa lang ulit ako ng kabiyak ng kalabasa. After nyan, ayan, cubes ko na siya. Kasi nga, mas mapapabilis yung paglambot niya kapag maliliit lang yung hiwa ng kalabasa. So ayan, pinaprepare ko naman na yung sibuyas at yung bawang yan na gagamitin naming panggisa sa pumpkin soup. At ayan, oh, talagang sumingit pa nga talaga siya. Diba? Ang kulit niya. Pasilip-silip pa talaga sa vlog ko yan. At ayan na nga, hiwa-hiwaan na ang akala. Nasabi ko sa iyo, bakla, dandahanin mo lang yung paghiwa-hiwa mo. Diyos ko, pag yung daliri mo nahiwa mo, ay ewan ko na lang sa iyo. At ang next naman natin is ang wangba. Ayan, pipiin mo pa bakla, i-boost mo yung galit mo. At maya-maya, umikot nga pala ang isang kaklase natin sa aming working area. At ayan, ang si Edmond nga pala, ayan. So ayan, nag-hi lang siya at bumalik na ulit siya dun sa kanilang working area. So ayan, hiwa-hiwa lang ulit. Bakla, sinasabi ko sa iyo, dahan-dahanin mo lang yung paghiwa-hiwa mo na iyan. Sinasabi ko sa iyo, mawawalan ka talaga ng daliri sa kamay. Ewan ko lang talaga dyan. Tingnan mo tong isa nangangapit bahay pa ng chismis talaga. Si Pao bidang-bida doon sa kabila. Power chismis siya doon Tingnan mo naman tong si Micah iinom na naman siya ng coffee niya Walang ginawa kundi uminom ng kape talaga. Ewan ko na lang sa iyo.
At ito na nga ang bawang at sibuyas at isang ikot muna dyan sa mga klase natin. At hi sa mga naka-naka ko dyan, ang si Melanie at Riza. Ayan, for the chismis muna tayo sa ginagawa ng Sir sa ating shawarma cup. So, ang ginamit naming pinaka-cup niya is ang Molo wrapper. At ayan, nagpakitang gilas na nga po sa amin si Sir for the luto siya ng seafood dyan. At ayan na, pak. Sorry, di mo kaya. Bakla, kaya mo ba yorn? Syempre, hindi. At ito na nga, naluto na nga yung nilagang itlog namin na gagamitin namin sa paggawa ng dish na deviled egg. At ito, binabalatan na namin ni Jercel yung itlog na gagamitin namin sa paggawa ng deviled egg. Hi guys. Diba, suking-suki ko talaga yung si J-Lord, diba? Napakakulit talaga ng lalaki na iyan. Talagang siksik-liglig, umaapaw yung energy niya. Kada nasa klase namin siya, nasa lab namin siya, napakakulit niya talaga. Lahat na ng kaklase namin kinulit niya, Diyos ko po. So, ayan yung deviled egg nga pala is i-coat siya sa flour at ididip mo din siya sa may scrambled egg at pagkatapos nun is ilalagay mo siya sa may breadcrumbs at babulutan mo siya nun. Ayan, yun ang deviled egg. So after namin mabalatan yung nilagang itlog is hiniwa namin ito sa gitna at ayan, napakaganda ng hard-boiled egg namin at yung pinakapulang nga pala ng itlog guys is tatanggalin namin yan at titimplahan namin siya ng mustard or pinaloob pa ata namin ng mayonnaise. Yun, ewan ko lang. Kasi sila nagtimpla yun, hindi ko nakita. Kaya, and then, yung pinakaputing itlog, diba, na-fry na namin yun. Tapos may ano siya sa gitna. Yung tinimpla namin na pula na itlog na yun is ibabalik namin siya doon. So, pinaka-design siya at yun yung pinaka-magiging lasa ng deviled egg. At ayan, nakasalang na pala ang kalabasa na gagamitin natin sa pumpkin soup. At hindi ako gano'n nakakapag-video ng mga clip-clip natin kasi lahat kami is busy, ala kong taga-video. So, ayan nga pala ang potato croquette. At isa siya sa aming appetizer. Ayan, pagkatapos ko siyang i-coat sa flour, ilalagay ko siya dun sa may egg. Tapos papagulong-gulongin ko siya dyan sa may breadcrumbs. At ayan na nga, may isa na tayong gawang potato croquette. And voila! Ang dami na agad, diba, pak? At dahil bida-bida ang lola nyo, so ako na pala ang gagawa ng aming pumpkin soup. Dahil nung grade 12 kami is pinaggawa kami ng innovative dish ni Ma'am Junora gamit ang mga vegetables. Kaya ayan, ako na ang gumawa nito kasi alam ko na ang gagawin. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para. So ayan, may pa-commercial break muna tayo by J-Lord. Nagpakit muna siya sa atin ng konting sandali. So pag nakikita niya talaga ako nagbablog-vlog ako na ganyan, bigla-bigla na lang talaga siyang sumusulpot. At ito na nga ang final result ng aming mga ginawang appetizer at soups. So ito na nga pala ang potato croquette, deviled egg, pumpkin soup, shawarma cup, at tin soup. O diba, akala mo na sa fine dining restaurant na yung atake namin. O diba, pak, syala-syala lang yung atake ng plating namin, no. O diba, ganda-gandahan nyo yan, no. So, after ng lutuan, syempre, hindi mawawala ang hugasan. Kaya, ayan, power hugas sila ng mga pinaggamitan naming utensils sa kusina. Ayan, kailangan, bago kami umalis, malinis yung lababo, malinis yung mga plato. At kailangan, maibalik namin ito sa tamang lagayan kung saan namin kinuha yung gamit na ginamit namin sa pagluluto kanina. At pagkatapos niyan, ayan, power ikot tayo. After luto, hugas, permahan naman ang attendance. Oh, no. Bye guys!